Mga kabayan, isang mapagpala at maligayang Pasko po sa ating lahat. Pero sa kabila ng pagdiriwang natin ng Pasko, maghahatid pa rin tayo ng mga balita at maiinit na isyu sa mundo ng ating politika. Napanood nyo na ba yung naging reaksyon at pagpapalabas ng pahayag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kung saan ay binalikan niya ang mga sinabi at mga pangako ng ating mga opisyal ng gobyerno na maraming makukulong bago magpasko na mga sangkot at dawit sa maanumalyang flood control project. Kung matatandaan nyo mga kabayan, unang nagpahayag ng ganitong pangako sa publiko ay si DPWH Secretary Vince Dizon, DILG Secretary John Vic Remulla, Ombudsman Boying Remulla, at siyempre, ang pinaka hindi makakalimutan ng taong bayan ay yung ginawang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay sinabi niya na marami siyang maipapakulong o marami silang maipapakulong bago magpasko. Ito, pakinggan natin ang naging pahayag at tabanat ni Representative Eli San Fernando. Sabi ni PBBM, ilang beses niya binanggit na yung mga sangkot daw sa flood control scandal, sa flood control anomaly, hindi daw magkakaroon ng Merry Christmas. Pinagyabang pa nila yung kulungan daw. Mapupuno ang mga kulungan. Hindi sila magme-Merry Christmas, mapupuno ang mga kulungan. O PBBM, Noche Buena na. Nasaan na yung mga politiko? Yan, puro kasi puro kasi yabang, puro press release. 'Di ba? Nasaan na yung yabang mo, PBBM? Sabi kasi may makukulong daw at very confident ang gobyerno, ang pamahalaan na may makukulong. Ang problema hanggang ngayon, mga maliliit na isda. Sabi pa ni San Fernando, mga kabayan, hindi pwedeng ipagyabang ng admin ni PBBM na may naipakulong na sila. At ito nga ay ang mag-asawang Diskaya at ilan pang tauhan ng DPWH. Pero hindi ito ang inaasahan at hinahanap ng taong bayan, mga kabayan, kundi yung mga pinagyayabang nila, mga di umano, ay mga kilalang politiko daw at may mga senador at congressman pa silang sinasabi. Ayon kay San Fernando at sa ating mga kababayan, mga maliliit na isda lang ang kaya nilang hulihin at kung tutuusin ay hindi naman kilala ang mga Diskaya at mga opisyal ng DPWH o mga engineer ng DPWH na sinasabi nila. Bukod dyan, ayon pa kay Fernando, kung ipinagmamalaki nila ang mga Diskaya, hindi ito dapat ipagyabang o dahil hindi naman magagawa ng mga Diskaya at ng mga DPWH engineer ang magnakaw ng bilyon-bilyon piso kung wala silang kasabwat na politiko at ito ang dapat mapanagot at makulong. Sasabihin, nakakulong na nga yung mga Diskaya. Maganda, nakakulong ang mga Diskaya. 'Di ba? Pero hindi tayo maniniwala, maglolokohan, mag-uululan tayo pare-parehas kung sasabihin natin, sina Diskaya lang ang may kinalaman dyan. Hindi kakayanin ni na Diskaya na makapangulimbat ng daang bilyong piso o ng bilyong-bilyong piso na proyekto na hindi kasabwat yung mga politiko. Pag sinabi natin mga politiko, lahat yan. Mula sa ehekutibo, sa mga agencies, hanggang sa mga politikong congressman, tsaka sa mga senador. Ang problema, hanggang ngayon, wala pang nahuli na mga kasabwat na mga politiko. Kahit ilang beses na sinabi sa mga hearing na merong mga kasabwat, magkakasabwat sila. Anong pinagmamalaki? Anong pinagyayabang? Nahuli na ang mga Diskaya? Nahuli na yung mga DPWH officials? Hindi nga kilala yung mga yan eh. Di ba? Hindi nga kilala yung mga yan. Tignan nyo yung comment section. Hindi nga kilala yung mga pinaguhuli na yan eh. Ang alam ng mga tao, merong mga sangkot na mga politiko, nasaan yung mga yun? At paulit-ulit nyong sinabi, mapupuno ang mga kulungan ng mga politiko. O ano na ngayon, PBBM, puro kasi yabang, puro press release. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.